Isang malakas na pag-iyak ang gumising kay Adela. Hindi sa boses ng kanyang anak, kundi sa tunog ng kanyang sikmura. Ang sakit ay parang kutsilyong umuukit sa kanyang kalamnan. Sa loob ng 5 araw, saging lang ang laman ng kanilang tiyan. Pero hindi iyon ang pinakamalaking problema. Ang mahinang paghinga ni Angelo sa tabi niya ang pinakamatinding takot na sumasakal sa kanyang dibdib. Narinig niya ang boses ng doktor kanina, parang isang masamang awit na umalinggaw sa kanyang isipan. Kailangan ng gamot na ito, Adela. Mahal ito, pero ito lang ang makakapagligtas sa anak mo. Mahal. Ilang ulit na ba niyang narinig ang salitang iyon? Isang salitang nagpapakita sa kanya ng agwat sa pagitan ng buhay at kamatayan. Napalingon si Adela sa 2 pa niyang anak, sina Benigno at Cynthia, na mahimbing na natutulog sa sahig, nakayakap sa isa't isa. Hindi niya magawang ipakitang malungkot siya sa harap nila. Siya ang haligi. Siya ang ina. Pero sa loob-loob niya, pakiramdam niya igumuho na ang buong mundo. Bumangon siya, inayos ang kumot ni Angelo at humalik sa noo nito. Huwag kang mag-alala, anak, bulong niya. Kukunin natin ang gamot na iyon. Kahit hindi niya alam kung paano. Lumabas siya ng maliit na barong-barong nila. Ang amoy ng alikabok at basura ay bumati sa kanya. Nakita niya sina Benigno at Cynthia na naghahanap ng mga bote at karton sa tambakan. Naalarma siya. Mga anak, anong ginagawa ninyo dyan? Tanong niya, tumatakbo papalapit. Napalingon si Cynthia, ang maliit na mukha nito ay may bahid ng dumi. Para sa gamot mo, inay, sagot niya sa matabang boses. Sabi ni Benigno, pag marami tayong maibenta, makakabili na tayo. Nanginig ang mga kamay ni Adela. Niyakap niya ang mga anak, hindi pinansin ang dumi sa kanilang damit. Hindi dapat kayo ang gumagawa nito, sabi niya, may luha sa kanyang mga mata. Dapat nasa eskwela kayo. Wala kaming pambayad sa eskwela, inay, malungkot na sagot ni Benigno. Okay lang po. Mas mahalaga ang buhay ni Angelo. Nang sandaling iyon, parang may humiwa sa puso ni Adela. Ang mga anak niya, na dapat ay naglalaro at nag-aaral, ay napilitang maging matanda dahil sa kanyang kakulangan. Halika na, sabi niya, pinunasan ang luha. Bibili tayo ng gamot. Magkasama tayo. Alam niyang hindi sapat ang kikitain nila. Pero hindi niya kayang hayaang mag-isa ang mga anak niya sa ganoong kalagayan. Nakarating sila sa isang malaking ospital sa kabilang kalsada. Hindi para doon sila gagamot, kundi para magbenta ng mga na-recycle na basura sa malapit na tindahan. Paglabas niya sa tindahan na may hawak na maliit na halaga, isang matangkad na lalaki ang biglang bumangga sa kanya. Natumba siya at ang pera ay nagkalat sa sahig. Ay, pasensya na, miss, sabi ng lalaki na may malalim at pamilyar na boses. Nang tumingala si Adela, hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang lalaking bumangga sa kanya ay si Gabriel. Ang kanyang Gabriel. Ang lalaking nag-iwan sa kanya 6 na taon na ang nakakaraan. Pero hindi na ito ang Gabriel na kilala niya. Nakasuot ito ng mamahaling suit, may hawak na briefcase, at ang mukha nito ay punong-puno ng pag-aalala. Adela, tanong ni Gabriel, ang mga mata nito ay nanlalaki sa pagkamangha. Hindi niya magawang sumagot. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa gutom. Bumalik ang lahat ng alaala, ang matamis na pagmamahalan nila, ang araw na sinabi nitong aalis siya, at ang 6 na taon ng paghihirap na dinanas niya mag-isa. Tinulungan siyang tumayo ni Gabriel, at ang pagdampi ng mga kamay nito ay nagpaalala sa kanya sa nakaraan. Inilayo niya ang sarili. Huwag mo akong hawakan, sabi niya, puno ng galit at sakit. Gabriel, anong ginagawa mo rito? Napansin ni Gabriel ang mga anak niya. Angelo at Benigno. Cynthia, tanong niya, ang boses ay nanginig. Huwag mong banggitin ang pangalan nila, galit na sabi ni Adela. Wala kang karapatan. Hindi kumibo si Gabriel. Tiningnan niya si Adela, ang mga mata nito ay naglalaman ng matinding kalungkutan. Inilabas nito ang isang checkbook mula sa kanyang bulsa at nagsulat. Adela, pakinggan mo ako. Gusto kong tulungan ka. Inabot ni Gabriel ang malaking tseke. Tiningnan ni Adela ang halaga, na kayang bilhin ang lahat ng gamot na kailangan ni Angelo, at sobra pa. Pero ang halaga sa tseke ay hindi kailanman kayang bilhin ang nawasak na pagmamahal at pagtitiwala niya.
Akala mo ba mababayaran ng pera ang lahat ng sakit na dinulot mo? Tanong niya, binitawan ang tseke sa sahig. Wala ka man lang sinabi, Gabriel. Basta ka na lang umalis. 6 na taon. 6 na taon akong naghirap para buhayin ang mga anak mo. At ngayon babalik ka na parang walang nangyari. Anong akala mo sa akin? Niyakap ni Adela ang 3 anak niya at umiyak. Adela, please. May dahilan ako. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Gabriel, ang boses ay puno ng pagmamakaawa. Hindi ko na kailangan maintindihan, sabi ni Adela, puno ng galit sa mga mata. Tapos na. Tapos na ang lahat. Umalis si Adela, hawak ang mga kamay ng kanyang mga anak. Nilingon niya sandali si Gabriel. Nakita niya itong nakatayo doon, tulala, hawak ang tseke na ibinagsak niya. Ang dating matatag na Gabriel ay mukhang gumuho sa isang iglap. Bumalik siya sa barong-barong, ang puso ay puno ng sakit at galit. Naghalo ang emosyon niya, pagkamuhi sa pag-alis ni Gabriel, at pananabik na makita itong muli. Samantala, sa labas ng ospital, si Gabriel ay nakatingin sa malayo. Nag-utos siya sa kanyang personal assistant. Sundan mo sila, sabi niya, matatag ang boses. Huwag mong hahayaang mawala sila sa paningin mo. At simulan mo na ang plano natin. Tumingin si Gabriel sa malayo, sa direksyon kung saan umalis si Adela. Hindi ko ipapaliwanag ngayon, Adela. Hayaan mong ang mga ginagawa ko ang magpaliwanag sa'yo. Hindi kita iiwanan muli. Gabi na nang makabalik si Adela sa kanilang barong-barong. Ang galit niya kay Gabriel ay unti-unting napalitan ng pagod at kawalan ng pag-asa. Paano na sila? Paano na ang gamot ni Angelo? Tiningnan niya ang mga anak na mahimbing na natutulog. Nag-iisa siyang nag-iisip, naghahanap ng kasagutan sa dilim. Kinabukasan, habang nag-aayos siya, may kumatok sa pintuan. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa labas, may hawak na sobre. Magandang umaga po, Ginang Adela. May ipinabibigay po sa inyo ang amo ko, sabi ng lalaki, magalang. Nag-aalangan si Adela. Wala siyang kilalang amo. Sino po ang amo niyo? Tanong niya. Hindi ko po maaaring sabihin ang pangalan niya. Ang sabi niya lang po ay bigyan kayo ng tulong para sa pamilya niyo, sagot ng matanda, iniabot ang sobre. Sa loob ng sobre ay isang malaking halaga ng pera at isang susi. Isang susi na may nakasulat na address. Laking gulat ni Adela. Tumingin siya sa matanda at bago pa siya makapagtanong, mabilis na itong umalis. Nag-alinlangan si Adela. Baka ito ay gawa ni Gabriel. Pero paano kung hindi? Paano kung ito ay sagot sa kanyang mga panalangin? Isang pagkakataon para sa mga anak niya. Pagkatapos ng ilang oras ng pag-iisip, nagdesisyon siya. Kinuha niya ang mga anak at nagtungo sila sa address. Nang makarating sila, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Isang simpleng apartment building, pero malinis, may gwardiya, at may playground sa labas. Binuksan niya ang pinto gamit ang susi. Ang apartment ay maliit, pero may 2 silid-tulugan, isang malinis na kusina, at isang banyo na may umaagos na tubig. May kama na at may mga groceria na sa loob ng refrigerator. Parang panaginip. Niyakap siya ng mga anak niya. Inay, maganda po rito, sigaw ni Cynthia. May tubig po sa gripo. Ngunit ang galak ni Adela ay may kasamang takot. Sino ang nagpadala nito? Sino ang nagmamalasakit sa kanila? At bakit? Kinagabihan, habang pinapatulog si Angelo, na nagkaroon na ng gamot at mukhang gumiginhawa na, may kumatok muli sa pinto. Binuksan niya. At doon niya nakita si Gabriel. Nakasuot ito ng pangkaraniwang damit, hindi ng mamahaling suit. Ang mukha nito ay hindi mayabang, kundi puno ng pag-aalala. Gabriel, tanong ni Adela, nanginginig ang boses. Hi, Adela. Ako ang may-ari ng apartment, sabi ni Gabriel, umiiwas sa kanyang tingin. Napuno ng galit si Adela. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Gusto kong tulungan kayo, sagot ni Gabriel, mahina. Gusto kong magsimula ulit. Akala mo ba maayos ng apartment at pera ang 6 na taon ng paghihirap namin? Akala mo ba mababayaran mo ang sakit na iniwan mo, sigaw ni Adela. Hindi ko yon iniisip, Adela, depensa ni Gabriel. Alam ko, mali ako. Pero, please bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Para sa mga bata.
Sa sandaling iyon, lumabas sina Benigno at Cynthia. Nagtataka silang tumingin kay Gabriel at pagkatapos ay kay Adela. Sininyasan ni Adela ang mga bata na bumalik sa loob. Hindi ko kailangan ng tulong mo, sabi ni Adela, pilit na pinatatatag ang boses niya. At lalong hindi ka kailangan ng mga anak ko. Alam ko, Adela. Pero hindi mo na kailangan mag-isa, sabi ni Gabriel, ang mga mata ay puno ng lungkot. Alam kong may karapatan ka sa galit mo. Kaya ko itong tanggapin. Basta't hayaan mo lang akong makita ang mga anak ko. Tumigil ang mundo ni Adela. Hindi na siya galit. Napalitan iyon ng kalituhan at awa. Awa para sa isang lalaking dating kanyang asawa, na ngayon ay nagmamakaawa sa kanya. Ang dati nitong matapang na mukha ay nagpakita ng sugat. Ang dating matatag na Gabriel ay tila gumuho. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita si Adela. CJ, manatili ka rito. Pero hindi bilang ama nila, kundi bilang may-ari ng apartment. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Salamat, Adela, bulong niya. Umalis si Gabriel, iniwan si Adela na puno ng pag-aalinlangan. Hinihila ng puso niya ang lalaki. Pero ang isip niya ay sumisigaw na huwag siyang magtiwala. Nang gabing iyon, habang nakatulala si Adela, tumunog ang cellphone na bigay sa kanya ng i-amok niya. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Isang matinis na boses ng babae ang narinig niya. Adela, sabi ng boses. Huwag kang magpadala sa mga laro ni Gabriel. Tandaan mo, hindi siya ang taong akala mo. Siya lang ang taong nagdulot sa iyo ng sakit. At mag-ingat ka. Baka ang pagtulong niya ngayon ay may kapalit na mas malaking sakit sa huli. Nanginig ang mga kamay ni Adela. Sino ang babaeng ito? At bakit niya alam ang nangyayari? Sa isang iglap, bumalik ang takot at pagdududa. Alam niya na ang lahat ng pag-asa na naramdaman niya ay tila hangin lang. Nakaupo si Gabriel sa kanyang malaking opisina sa Veridical Holdings, pero ang isip niya ay nasa isang maliit na barong-barong. Hindi na siya makapag-concentrate sa mga papeles sa kanyang mesa. Tanging mukha ni Adela ang nasa isip niya, ang galit, ang sakit, at ang pagod na nakita niya sa mga mata nito. 6 na taon. 6 na taon siyang naghintay para sa araw na ito. 6 na taon siyang nagtrabaho, nagsumikap at nagtiis. Pero bakit pakiramdam niya ay mas malayo siya sa pamilya niya ngayon kaysa noon? Napabuntong hininga siya, pumikit, at binalikan ang alaala ng gabing iyon 6 na taon na ang nakakaraan. Nasa loob sila ng isang lumang bodega, si Adela ay nakatali at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Nasa harap niya si Carmela na may nakakakilabot ng ngiti sa labi. Kung ayaw mong makita siyang namamatay, umalis ka. Iwanan mo siya. O kaya tingnan mo kung paano ko siya saktan, kasama ang kambal na nasa tiyan niya, pagbabanta ni Carmela. Walang nagawa si Gabriel kundi sundin ang utos nito. Kahit na pinipigilan siya ni Adela, kailangan niyang umalis. Nag-iwan siya ng isang liham, ngunit alam niya na hindi na ito aabot kay Adela. Nang umalis siya, hindi na siya bumalik pa. Hindi lang ang pag-alis niya ang kailangan niyang gawin. Kinuha ni Carmela ang lahat ng kayamanan ng pamilya ni Gabriel. Ginawa niya ang lahat para sirain ang pangalan ng pamilya. Hindi niya lang inagaw ang pamilya ni Gabriel, pati na rin ang lahat ng pinaghirapan nito. Upang makabawi, kailangan niyang gawin ang lahat para magkaroon muli ng pera at kapangyarihan, upang mabawi ang lahat, at ang una sa lahat, si Adela at ang mga anak niya. Hindi niya pinansin ang lahat ng pagpapahirap na ginawa sa kanya ni Carmela. Lahat ng ito ay para sa pamilya niya. Bumukas ang pinto ng opisina ni Gabriel at pumasok si Carmela. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting damit at ang ngiti nito ay lalo pang nakakakilabot. Ang akala ko ba nakalimutan mo na ako, Gabriel, sabi ni Carmela na maihalong pangungutya. O nagpapanggap ka lang na ganyan ka? Bakit ka naririto, Carmela? Tanong ni Gabriel, walang emosyon. Alam mo naman na hindi kita gusto. Bakit ka pa nagpapakahirap na makita ako? Nagpapakahirap? O Gabriel, hindi ako nagpapakahirap. Naglalaro lang ako. Tandaan mo, ako ang nagpalaki sa Veridical Holdings. At ngayon babalik ka at aagawin mo ito sa akin. Hindi ko inagaw ito sa iyo, Carmela, sabi ni Gabriel. Ito ay pagmamay-ari ko. Hindi sa iyo. At ngayon ibabalik ko na ang lahat.
Pati na rin ang pamilya ko. Pamilya? Gabriel, matagal nang wala ka sa kanila. Sa tingin mo ba'y matutuwa si Adela sa pagbabalik mo? O matutuwa siya sa mga anak ninyo? Sa tingin mo ba'y gusto ka pa niya? O gusto niya lang ang pera mo, sabi ni Carmela, na maihalong panunuya. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa kanila. Alam ko na ang gagawin ko. Huwag mong gagalawin si Adela at ang mga anak ko, Carmela, pagbabanta ni Gabriel. Wala ka ng karapatan. Kapag sinaktan mo sila magbabayad ka. Nagbabanta ka ba, Gabriel? Hindi mo ako pwedeng takutin. Hindi mo ako pwedeng pigilan, sabi ni Carmela, na maihalong pagmamalaki. Hindi mo ba alam? Kung may gusto ako nakukuha ko. Umalis si Carmela, iniwan si Gabriel na puno ng galit at takot. Alam niya na hindi siya pwedeng maghintay pa. Kailangan niyang kumilos. Agad siyang tumawag sa kanyang assistant. Sundan mo si Carmela. Huwag mong hahayaang makalapit siya kay Adela at sa mga bata. At kailangan ko ng mas maraming impormasyon tungkol sa kanya. Lahat ng koneksyon niya, lahat ng ginawa niya 6 na taon na ang nakakaraan. Simulan mo na ngayon. Pagkatapos ng ilang oras, tumunog muli ang cellphone niya. Ito ang kanyang assistant. Sir, may balita po. Nakita ko po si Ginang Carmela sa tapat ng apartment ni Ginang Adela. Nag-iwan siya ng isang regalo para sa mga bata. Nang marinig niya ito, nanlamig ang buong katawan ni Gabriel. Nagmamadali siyang bumalik sa apartment ni Adela. Pero huli na siya. Nakita niya si Adela na may hawak na isang manika at sa tabi nito ay isang maliit na card. Gabriel T. Ang tanging nasabi ni Adela. Ano ito? Isang malaking manika ang binigay ni Carmela sa mga bata. Napansin ni Adela ang isang maliit na card na nakatago sa bulsa ng manika. Ito ay sulat ni Carmela. Huwag kang mag-alala, Adela. Hinding-hindi ka na mag-iisa. May mga kaibigan ka na ngayon. Kung may kailangan katawagan mo lang ako. Nanginig ang mga kamay ni Adela. Tumingin siya kay Gabriel, ang mga mata nito ay puno ng takot. Sino siya, Gabriel? Ano ang kailangan niya sa akin? Parang panaginip. Iyon ang nararamdaman ni Adela habang pinapanood niyang naglalaro sina Angelo, Benigno at Cynthia sa parke kasama si Gabriel. Ang mga halakhak ng kanyang mga anak ay parang musika sa kanyang pandinig. Ang ngiti sa mukha ni Gabriel ay totoo, hindi pilit. 6 na taon. 6 na taon siyang nag-isa, at ngayon, sa isang iglap, bumalik na ang pamilya niya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Adela ang tikilig sa loob ng mahabang panahon. Nakita niya ang pagiging ama ni Gabriel, ang pag-aalaga nito sa mga anak niya, at ang pagmamahal na nakikita niya sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, halos nakalimutan na niya ang lahat ng sakit at galit. Naghahanap siya ng pag-asa. Naghahanap siya ng dahilan para maniwala. Ang ganda ng ngiti mo, Adela, sabi ni Gabriel na umupo sa tabi niya. Miss na miss ko na yan. Ngumiti si Adela. Miss ko na rin ang ganito. Hindi niya sinabi ang ikaw. Napakasakit pa rin ang salitang iyon. Habang nagkukwentuhan sila, biglang tumunog ang cellphone ni Gabriel. Tumingin ito sa screen at agad na nagbago ang ekspresyon nito. Naging seryoso. Tumayo ito at lumayo ng kaunti para sumagot. Nagtaka si Adela. Kailangan nating kumilos ng mabilis, bulong ni Gabriel. Hindi natin pwedeng hayaan na makalapit siya sa kanila. Huwag mong sabihin kay Adela. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol kay Carmela. Narinig ni Adela ang pangalan. Carmela. Narinig din niya ang isila. Ang mga anak niya. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Adela. Naging malinaw ang lahat ng pag-aalala at takot niya. Baka tama ang babaeng tumawag sa kanya. Baka may balak si Gabriel. Baka ginagamit niya lang sila. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik si Gabriel na may pilit na ngiti sa labi. May problema ba, Gabriel? Tanong ni Adela. Wala. Trabaho lang, sagot ni Gabriel, mabilis na pinalitan ang usapan. Ano ang gusto mong kainin? Hindi niya sinagot si Gabriel. Ang puso niya ay nag-aatubili na. Ang mga salita ni Carmela ay tumunog sa kanyang mga tainga. Huwag kang magpadala sa mga laro ni Gabriel.
Ilang araw ang lumipas at ang mga pagdududa ni Adela ay unti-unting lumalaki. Pilit siyang naniniwala na mabuting tao pa rin si Gabriel, ngunit ang mga sinabi ni Carmela ay hindi niya maalis sa kanyang isipan. Isang araw, habang nasa palengke si Adela, may isang kotseng mabilis na dumaan at biglang nagskid. Halos mabangga siya. Agad siyang natumba at ang mga groserya niya ay nagkalat sa kalsada. Nang tingnan niya ang kotse, nakita niyang itim ito, walang plaka. At sa loob, may isang babaeng nakangiti at ang ngiti nito ay puno ng pagmamalaki at pagmamalupit. Natakot si Adela. Hindi ito aksidente. Alam niya sa sarili niya na may gusto siyang gawin. Nang makauwi siya, naghihintay na si Gabriel. Agad siyang niyakap. Sabi ko na, kailangan mong mag-ingat, sabi ni Gabriel. May nangyari ba? Anong nangyari? Tanong ni Adela, umiiyak. Anong gusto mong mangyari, Gabriel? Sinabi ko na sa iyo, lumayo ka sa amin. Ano ba ang gusto mo? Adela, wala akong alam sa nangyari. Mangyaring magtiwala ka sa akin, sabi ni Gabriel, may halong pagmamakaawa. Magtiwala, sabi ni Adela, tumawa ng may pait. Paano ako magtitiwala, Gabriel? 6 na taon mo akong iniwan na walang paliwanag. At ngayon, bumalik ka. Nagbabalat kayo. At ngayon, may mga taong gustong saktan ang mga anak ko. Sinong gumagawa nito? At bakit? Hindi sumagot si Gabriel. Tumingin lang ito sa kanya, puno ng pag-aalala. Hindi na niya ito kayang intindihin. Ang mga salita at gawa ni Gabriel ay hindi magkasing tugma. Gusto niyang magtiwala, pero ang takot ay mas matindi. Habang yakap-yakap niya ang mga anak niya, may isang desisyon siyang ginawa. Nilabas niya ang cellphone, at ang numero ni Carmela ang agad niyang tinawagan. Nanginginig ang mga kamay ni Adela habang hawak ang telepono. Matapos ang tawag, inayos niya ang sarili. Ang natitirang tiwala na mayroon siya kay Gabriel ay unti-unting naglaho, napalitan ng takot. Ang boses ni Carmela ay nanatili sa kanyang isipan. Gabriel is just playing with you. He is not the person you think he is. Ito ang huling pagkakataon na mag-iisa si Adela. Kinabukasan, habang nasa parke sila ng mga bata, nakita niya si Carmela. Hindi ito nag-aalangan na lumapit sa kanila. Kumusta, Adela? Masaya akong makita kang ligtas, sabi ni Carmela, na may matamis na ngiti sa labi. Bakit ka naririto, Carmela? Tanong ni Adela. Ano ang kailangan mo sa amin? Wala akong kailangan sa iyo, Adela. Gusto ko lang makipagkaibigan. Ayoko kasing makita kang naghihirap. Alam kong may masakit na nakaraan kayo ni Gabriel, pero bakit ka pa rin bumabalik sa kanya? Hindi ko siya babalikan. Nagpapanggap lang kami, sabi ni Adela, pilit na pinatatatag ang boses. Ganun ba? Oh, Adela. I feel sorry for you. Kiete. Alam ko ang lahat ng ginawa ni Gabriel. Alam ko kung paano kanya iniwan. At alam ko kung bakit. Nanginig ang mga kamay ni Adela. Sino ka ba talaga? Ako si Carmela. Ang ex-girlfriend ni Gabriel. Pero hindi ko siya binalikan. Dahil alam kong hindi siya ang tamang lalaki para sa akin. Hindi mo ba alam, Adela? Umalis si Gabriel dahil nag-aalala siya na makasal siyang may asawa na. May kasama na siya, Adela. Hindi na siya single. Ako ang kasama niya. Iniwan ka niya dahil sa akin. Saan mo nakuha ang impormasyon na yan? Sino ang nagsabi sa iyo? Tanong ni Adela. May mga litrato ako. May mga ebidensya ako. Gusto mo bang makita? Sabi ni Carmela. Halika na, Adela. Ako ang iyong kaibigan. Hindi ko kailangan ang pera ni Gabriel. Kaya kung may gusto ka, tawagan mo lang ako. Nang makarating sila sa kotse ni Carmela, binigyan siya nito ng isang envelope. Nasa loob niyan ang mga ebidensya na sinasabi ko. Huwag mong sabihin kay Gabriel na nag-usap tayo. Nang umalis si Carmela, bumalik si Adela sa parke. Ang mga salita ni Carmela ay tumunog sa kanyang mga tainga. Ang mga litrato ni Gabriel at Carmela ay hindi na niya maalis sa kanyang isipan. Habang naglalakad siya pauwi, napansin niya ang isang botika sa kalsada. Biglang naalala niya ang mga gamot ni Angelo. Napagdesisyonan niya na dalhin ang mga gamot sa isa pang doktor. Hindi niya sinabi sa doktor ang pangalan ng gamot,
o ang pangalan ng doktor na nagbigay sa kanya. Nag-aalala siya na baka may masama siyang gawin. Nang makabalik siya sa bahay, may dalawang lalaki ang naghihintay sa kanya. Kumusta, Ginang Adela? May ipinabibigay po ang amo ko, sabi ng isang lalaki. Sino ang amo mo? Tanong ni Adela. Si Ginang Carmela po. Pinabibigay niya lang po ito, sagot ng lalaki, iniabot ang isang maliit na box. Sa loob ng box, may isang maliit na pambihirang gamot. Ang gamot na kayang gamutin si Angelo. Nakasulat sa labas ng box ang pangalan ng gamot, ang pangalan ng doktor, at ang address ng botika. Nang makabalik si Adela sa barong-barong, may isang tawag siyang natanggap. Ginang Adela. Nakita namin ang mga gamot ni Angelo. Ang mga gamot na ibinigay sa iyo. Ito ay lason. Baka kailangan mong maging maingat, sabi ng boses. Lasing. Nanginginig ang mga kamay ni Adela. Tinawagan niya ang doktor na nagbigay sa kanya ng mga gamot. Doktor, ano ang ibinigay mo sa akin? Tanong niya. Ang mga gamot na ibinigay ko sa iyo ay para sa mga malalang sakit. Ano ang problema? Nanginig ang mga kamay ni Adela. Hindi po ako makakapaniwala. Ang mga gamot na binigay mo ay lason. Nang makabalik si Adela sa bahay, may isang tawag siyang natanggap. Ginang Adela. Nalaman namin na nagpunta kayo sa botika. Ang mga gamot na ibinigay sa iyo ay lason. Hindi namin ito alam. Mangyaring humingi kayo ng tulong. Nang makabalik si Adela sa bahay, may isang lalaki ang naghihintay sa kanya. Kumusta, Adela? Nabalitaan ko na nagpunta ka sa botika, sabi ni Gabriel. Sino ka ba talaga? Tanong ni Adela. Ano ang ginawa mo? Adela, pakinggan mo ako. May dahilan ako kung bakit ako umalis. May dahilan ako kung bakit ako bumalik. Pakinggan mo lang ako, sabi ni Gabriel. Hindi ko kailangan makinig sa iyo. Hindi mo ako mapapaniwalaan. May sakit si Angelo at ngayon dahil sa iyo, lalo siyang naghirap. Paano mo nagawa ito? Adela, mangyaring makinig ka sa akin. Para sa iyo ang lahat ng ginawa ko. Hindi ako ang gumawa ng lahat ng ito. Niyakap ni Adela ang mga anak niya. Umalis ka, Gabriel. Ayaw na kitang makita. Walang nagawa si Gabriel kundi umalis. Ang mukha niya ay puno ng kalungkutan. Tiningnan niya si Adela, ang mga mata nito ay puno ng galit at sakit. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Nakatayo si Gabriel sa labas ng gusali, nakatingin sa bintana ng apartment ni Adela. Nakikita niya ang anino nitong gumagalaw sa loob, kasama ang mga anak. Ang pamilya niya, napakalapit pero napakalayo. Ang mga salita ni Adela ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Umalis ka, Gabriel. Ayaw na kitang makita. Alam niya na may karapatan si Adela na magalit. 6 na taon siyang nawala na walang paliwanag. Inilagay niya ang pamilya niya sa isang sitwasyon kung saan sila ay nanganganib. Ngunit hindi na siya pwedeng tumigil. Hindi na siya pwedeng sumuko. Ito ang oras para ipaglaban ang pamilya niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang assistant. I-report mo sa akin ang lahat ng ginagawa ni Carmela. Ay monitor mo siya 24 paghahati 7, sabi ni Gabriel, matatag ang boses. Kailangan kong mahanap ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Ang lahat. Alam niya sa sarili niya na ang pag-iwas kay Carmela ay hindi sapat. Ang tunay na solusyon ay ang paghuli sa kanya. Ang paghuli sa kanya sa pamamagitan ng kanyang krimen. Kailangan niyang ipaglaban ang katarungan. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa pamilya niya. Sa loob ng ilang oras, dumating ang kanyang assistant na may mga bagong ebidensya. Sir, nakahanap po kami ng ebidensya na si Ginang Carmela ang nag-utos sa mga tauhan niya na magbenta ng mga peking gamot sa mga botika sa mga mahihirap na lugar. Mukhang ito ang dahilan kung bakit naghirap ang pamilya ni Ginang Adela. Pero wala kaming pruweba na si Ginang Carmela ang nag-utos sa mga ito. Kailangan namin ng pruweba na siya ang may-ari ng mga botikang iyon. Nang makita niya ang mga ebidensya, naging malinaw ang lahat. Ang pag-atake kay Adela, ang mga peking gamot, ang lahat. Kailangan kong makausap ang ama ni Adela, sabi ni Gabriel. Alam ko na may alam siya. At kailangan kong kumbinsihin siya na sabihin ang totoo. Kinabukasan, pumunta si Gabriel sa bahay ng ama ni Adela.
Tumatanggi ang ama na kausapin siya. Wala na akong anak na tinatawag na Adela. Hindi na siya ang anak ko. Huwag kang mag-alala sa kanya, sabi ng ama ni Adela, puno ng galit. Alam ko na may alam ka, sir, sabi ni Gabriel, umiiwas sa kanyang mga mata. Alam ko na may dahilan ka kung bakit ka nagsinungaling. Pero hindi mo ba naiintindihan? Ang mga anak niya ay nanganganib. Si Adela ay nanganganib. Nanlamig ang buong katawan ng ama ni Adela. Bakit? Ano ang ginagawa ni Carmela sa kanila? Ginagamit niya sila para saktan ako. Ginagamit niya sila para makuha ang lahat ng kayamanan ko. At ngayon, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ko ang totoo. Ipaglaban natin ang pamilya ni Adela. Para sa anak mo. Para sa mga apo mo. Hindi sumagot ang ama ni Adela. Tumingin lang ito sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango ito. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi ni Gabriel. Nagbanta si Carmela. Sabi niya kung hindi mo iiwan si Adela, papatayin niya ang lahat ng pamilya mo. Pati na rin si Adela at ang kambal na nasa tiyan niya. Pinilit niya ako na sabihin sa iyo na hiwalayan mo siya, sabi ng ama ni Adela, umiiyak. Kailangan kong gawin ito, Gabriel. Para sa anak ko. Nang marinig niya ito, nawala ng lakas si Gabriel. Ang lahat ng galit na naramdaman niya ay nawala. Ang sakit na nararamdaman niya ay napalitan ng pag-unawa. Ngayon, kailangan niyang gawin ang lahat para maging masaya ang pamilya niya. Habang nagpaplano sila, tumunog ang cellphone niya. Ito ang kanyang assistant. Sir, may masamang balita po. Si Angelo T. Sabi ng assistant, may halong takot. Ang mga tauhan ni Ginang Carmela dinala nila si Angelo. Kinuha nila siya. Ang tunog ng telepono ang gumising kay Adela. Nang makita niya ang unknown number, kinabahan siya. Sabi niya sa sarili niya, baka ito ay tungkol sa mga peking gamot. Sinagot niya. Adela Lee. Sabi ng isang boses na pamilyar sa kanya. Alam mo ba kung sino ako? Huwag kang mag-alala, ligtas ang anak mo. Basta't ibigay mo sa akin si Gabriel. Siya ang gusto ko. Hindi ang anak mo. Nanginig ang mga kamay ni Adela. Si Carmela. Inhang niya ang telepono. Alam niya na hindi siya pwedeng maghintay pa. Kailangan niyang gawin ang lahat para iligtas ang anak niya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Gabriel. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Adela, narinig ko ang lahat. Nandito ako para tumulong, sabi ni Gabriel, lumapit sa kanya. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Gabriel. Hindi ko kailangan ang tulong ng isang taong naglagay sa akin sa sitwasyong ito, sigaw ni Adela, puno ng galit at sakit. Bakit ka ba nagpapanggap? Hindi mo ba naiintindihan? Dahil sa iyo, nanganganib ang buhay ng anak ko. Adela, pakinggan mo ako. 6 na taon na ang nakakaraan. Alam ko na may sakit kayo at hindi ko kayo iiwan. Hindi ko pwedeng hayaan na mag-isa kayo. Niyakap ni Gabriel si Adela at nagsimula siyang umiyak. Adela, ang lahat ng ginawa ko ang pag-alis ko ay dahil kay Carmela. Binantaan niya ako na papatayin niya ang lahat ng pamilya ko, pati na rin ang mga anak mo. Hindi ko iyon pwedeng hayaan. Kaya umalis ako. Para protektahan kayo. Bakit hindi mo sinabi sa akin, tanong ni Adela, puno ng pagdududa. Kailangan kong gawin ito. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang buhay mo. Kaya ako umalis. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang ama ni Adela. Ang mukha nito ay puno ng lungkot. Anak! Adela, pakinggan mo ako, sabi ng ama ni Adela, lumapit sa kanya. Ano ang nangyayari? Bakit ka naririto, inay? Tanong ni Adela. Adela, alam ko ang lahat. Alam ko na may masakit na nakaraan kayo ni Gabriel. Alam ko na umalis siya dahil sa akin, sabi ng ama ni Adela, umiiyak. Binantaan ako ni Carmela. Sinabi niya na kung hindi mo hiwalayan si Gabriel, papatayin niya ang lahat ng pamilya mo. Hindi ko pwedeng hayaan na mangyari ito. Kaya ako sinabi ko sa iyo na hiwalayan mo siya. Nanginig ang buong katawan ni Adela. Ang lahat ng galit na nararamdaman niya ay nawala. Napalitan iyon ng sakit. Hindi lang si Gabriel ang nagsinungaling sa kanya, pati na rin ang kanyang ama. Ang 2 taong pinakamahal niya. Ang 2 taong nagprotekta sa kanya.
Ang dalawang taong nag-iwan sa kanya. Bakit? Bakit mo ginawa ito, inay? Tanong ni Adela, puno ng galit at sakit. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? 6 na taon. 6 na taon akong naghirap. 6 na taon akong nag-isa. At ngayon dahil sa inyo, nanganganib ang buhay ng anak ko. Niyakap ni Adela ang mga anak niya. Nagsimula siyang umiyak. Ang mga luha niya ay hindi na natuyo. Ang lahat ng sakit na naramdaman niya ay nagdulot ng malaking sugat sa kanyang puso. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Gabriel. Inay, umalis kayo. Ayaw ko kayong makita. Huwag niyo na akong saktan pa, sigaw ni Adela. Adela anak, pakinggan mo ako, sabi ng ama ni Adela, umiiyak. Hindi ko na kayang pakinggan pa kayo. Hindi na ako naniniwala sa inyo. Umalis kayo. Ngayon din, sigaw ni Adela. Umalis si Gabriel, puno ng sakit at lungkot. Ang ama ni Adela ay umalis na rin. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang lahat ng mga tao na nagmamahal sa kanya ay umalis. Nag-iisa siya. Gabriel. Iligtas mo ang anak ko, sabi ni Adela, puno ng pag-asa. Pagkatapos huwag mo na akong balikan pa. Narinig ni Gabriel ang mga salitang lumabas sa bibig ni Adela. Ang huling sinabi nito ay, iligtas mo ang anak ko. Pagkatapos huwag mo na akong balikan pa. Ang mga salitang iyon ay parang tinik na tumusok sa kanyang puso. Pero sa kabila ng sakit, may isang bagay na nagtulak sa kanya. Hindi siya pwedeng tumigil. Hindi niya pwedeng hayaang mag-isa si Adela. Mabilis siyang umalis. Sa loob ng kotse, kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ang kanyang assistant. Nasa akin ang kinaroroonan ni Carmela. Ipadala ang lahat ng tauhan natin. Kailangan nating makuha si Angelo, sabi ni Gabriel. Sir, alam niyo na may panganib. Baka may mangyari sa inyo, sabi ng assistant. Hindi ako pwedeng maghintay pa. Ito ang huling pagkakataon na makita ko ang anak ko, sabi ni Gabriel. Kung kailangan kong mag-isa, gagawin ko. Alam niya na ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pagkuha ng kayamanan at kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa pamilya. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot niya. Samantala, sa loob ng apartment, si Adela ay lumuhod at nagsimulang manalangin. Ang mga luha niya ay patuloy na umaagos. Panginoon, iligtas niyo ang anak ko. At kung ano man ang mangyari, huwag niyo sanang hayaang masaktan si Gabriel. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit na nararamdaman niya ay nawala. Naramdaman niya ang isang matinding pagmamahal. Hindi siya pwedeng mawala sa buhay niya. Hindi siya pwedeng mawala sa mga anak niya. Hindi niya pwedeng hayaang mag-isa sila. Bumangon siya at kinuha ang cellphone niya. Tinawagan niya ang kanyang ama. Itay, nasaan ka? Kailangan ko kayo. Mabilis siyang lumabas ng apartment. Hindi siya pwedeng maghintay. Kailangan niyang hanapin si Gabriel. Kailangan niyang tulungan ito. Nang makarating siya sa address na binigay ng kanyang ama, nakita niya ang kotse ni Gabriel. Isang bodega. Ang mukha nito ay puno ng takot. Anak, huwag kang pumasok. Delikado, sabi ng ama ni Adela. Hindi ko pwedeng hayaang mag-isa siya. Kailangan kong tumulong, sabi ni Adela, puno ng pag-asa. Samantala, sa loob ng bodega, si Gabriel ay nakaupo. Nakikita niya si Angelo na nakatali at sa tabi nito ay si Carmela. Ang mukha nito ay puno ng pagmamalaki. Gabriel, 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 akala mo ba makukuha mo ang anak mo? Hindi mo ako pwedeng talunin. Ako ang panalo, sabi ni Carmela, tumawa ng may pait. Carmela, ibalik mo sa akin ang anak ko. May gusto ka, di ba? Kunin mo ang lahat ng kayamanan ko. Kunin mo ang lahat ng gusto mo. Pero ibalik mo lang sa akin si Angelo, sabi ni Gabriel, puno ng pag-aalala. Hindi ko kailangan ang kayamanan mo. Ang gusto ko ay makita ka na naghihirap. Gusto ko na makita ang pamilya mo na gumuho. Gaya ng ginawa niyo sa pamilya ko. Ngayon papatayin ko siya, sabi ni Carmela, kinuha ang isang kutsilyo. Carmela, wag mong gawin iyan, sigaw ni Gabriel. Mangyaring, wag mong saktan ang anak ko. Biglang bumukas ang pinto at si Adela ay pumasok. Nakita niya si Carmela na may hawak na kutsilyo. Carmela, wag mong gawin iyan, sigaw ni Adela.
Nang makita ni Carmela si Adela, nagbago ang ekspresyon nito. Naging puno ng galit. Adela, bakit ka naririto? Sa tingin mo ba'y makukuha mo ang anak mo? Hindi. Pareho kayo na naghihirap. Pareho kayo na nagdurusa. Pareho kayo na mamamatay sa akin. Carmela, hindi mo ako pwedeng takutin, sabi ni Adela, puno ng tapang. Alam ko na may dahilan ka kung bakit mo ginawa ito. Pero hindi mo pwedeng saktan ang mga anak ko. Hindi mo pwedeng sirain ang pamilya ko. Hindi mo naiintindihan, Adela. Ang lahat ng ito, ang lahat ng ginawa ko ay para sa pamilya ko. Ang pamilya nyo ay ang dahilan kung bakit naghirap ang pamilya ko, sabi ni Carmela. Kailangan kong gumanti. Hindi sumagot si Adela. Tumawa lang siya. Carmela, hindi mo kami pwedeng sirain. Hindi mo kami pwedeng talunin. Dahil ang pag-ibig ay mas malakas pa sa galit mo. At ngayon ako ang panalo. Nang makita ni Carmela ang pagmamalaki ni Adela, nagbago ang ekspresyon nito. Biglang napatumba si Adela. Adela, sigaw ni Gabriel. Hindi mo ako pwedeng talunin, Gabriel. Hindi mo ako pwedeng sirain. Hindi mo ako pwedeng ganyan. Ako ang panalo, sabi ni Carmela, tumawa ng may pait. Hindi, Carmela. Hindi ikaw ang panalo. Hindi ikaw ang mananalo, sabi ni Gabriel, puno ng galit. Bakit? Ano ang ginawa mo? Tanong ni Carmela. Adela, ang totoo ang lahat ng ito, ang lahat ng ginawa ko ay para sa pamilya ko. Hindi lang para sa sarili ko. Para sa iyo. Para sa mga anak ko. Huwag kang mag-alala, Gabriel. Hindi mo ako pwedeng ganyan, sabi ni Carmela na maihalong galit. Ang totoo. Ang totoo. Ako ang panalo. Hindi ikaw, sabi ni Adela. Huwag kang mag-alala, Gabriel. Hindi ka pa panalo. Hindi ka pa panalo hanggang hindi ako nawawala sa buhay mo. Hindi ako nawawala sa buhay mo. Hindi. Hindi ko kayo pwedeng hayaang magkasama. Hindi ko kayo pwedeng hayaang maging masaya. Hindi ko kayo pwedeng ganyan, sabi ni Carmela, puno ng takot. Ang akala mo ba ipanalo ka? Sinira mo ang buhay ko. Hinding-hindi ka magiging masaya. Nakatayo si Gabriel, walang imik. Ang mga pulis ay kinuha si Carmela at dinala sa presinto. Ang mga anak ni Adela, na kanina inatutulog pa, ay gising na. Ang lahat ng gulo ay natapos na. Lumapit si Gabriel kay Adela. Walang imik, niyakap niya ito ng mahigpit. Adela, salamat, bulong niya. Salamat sa tiwala mo. Hindi ako dapat nagtiwala sa iyo, Gabriel. Pero hindi ko kayang mawala ka sa akin, sabi ni Adela, umiiyak. Kailangan ko kayong mag-isa. Hindi ko kayang mawala kayong lahat. Hindi ka na mag-iisa, Adela. Nandito na kami, sabi ni Gabriel, niyakap ang mga anak. Nandito na kami, kasama mo. Nang makabalik sila sa apartment, ang ama ni Adela ay naghihintay. Nang makita siya, umiyak ito. Anak. Adela, patawarin mo ako. Hindi ko dapat ginawa iyon. Alam ko na may sakit ka, at ang dahilan kung bakit ako nagsinungaling ay dahil sa iyo. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi na ako gagawa ng anumang masama. Nandito na ako para sa iyo. Itay, alam ko na hindi mo ako masaktan. Ang mahalaga ay ang tiwala natin. At ngayon, kailangan nating magsimula ulit, sabi ni Adela, umiiyak. Kailangan nating maging masaya. Niyakap ni Adela ang ama niya. Ang lahat ng galit at sakit na nararamdaman niya ay nawala. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa ama niya, kundi para sa sarili niya. Kinagabihan, habang nasa loob sila ng apartment, si Gabriel ay lumapit kay Adela. Adela, alam ko na may sakit ka. Alam ko na may mga masasamang bagay na nangyari. Pero hindi mo na kailangang mag-isa. Alam ko, Gabriel, sabi ni Adela, umiti. Pero kailangan nating magsimula ulit. Hindi na tayo tulad ng dati. Ang lahat ng ito, ang lahat ng ginawa natin ay hindi na magiging pareho. Alam ko, Adela. Pero ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig ko sa mga anak ko ay hindi nagbabago. Kahit na 6 na taon na ang nakakaraan, naghihintay pa rin ako, sabi ni Gabriel, lumuhod. Adela, magpakasal ka sa akin. Magsimula ulit tayo. Magkasama. Bilang isang pamilya.
Niyakap ni Adela si Gabriel. Gabriel, magpapakasal ako sa iyo. Pero hindi na tayo magiging tulad ng dati. Kailangan nating magsimula ulit. Bilang isang bagong pamilya. Bilang isang bagong tao. Adela. Magkasama. Bilang isang pamilya. Nang makalabas sila ng apartment, may isang malaking sorpresa ang naghihintay sa kanila. Ang mga anak ni Adela ay naghihintay sa kanila sa labas. Inay. Itay magkasama kayo, sabi ng mga anak ni Adela, puno ng pag-asa. Anak. Magkasama kami, sabi ni Adela, umiti. Magkasama kami. Magkasama tayo, sabi ni Gabriel. Magkasama tayo, sabi ng mga anak. Magkasama tayo, sabi ni Adela. Magkasama tayong lahat. Niyakap ni Adela ang mga anak niya. Ang lahat ng sakit na nararamdaman niya ay nawala. Ang lahat ng galit na nararamdaman niya ay nawala. Ang lahat ng pag-asa na nararamdaman niya ay bumalik. Isang simple ngunit makahulugang kasalan ang naganap. Nakasuot si Adela ng isang simpleng puting damit, habang si Gabriel naman ay nakasuot ng isang formal na suit. Ang mga anak nila ay nasa harap, masayang naglalaro. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, galit at lungkot ay naglaho. Sa gitna ng kasalan, si Gabriel ay lumapit kay Adela. Adela, salamat. Salamat sa pagtitiwala. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa lahat. Gabriel, salamat din, salamat sa pagmamahal. Salamat sa pag-aalaga. Salamat sa lahat. Pagkatapos ng kasal, ang pamilya ay nagsimulang maging masaya. Ang mga anak nila ay lumaki na, at ang sakit ng nakaraan ay natakpan ng pag-ibig. Isang gabi, habang nag-aalmusal sila, si Adela ay lumapit kay Gabriel. Gabriel, may gusto akong sabihin sa iyo. Ano iyon, Adela? May sakit ka ba? Hindi. May dalawang bagong miyembro ang pamilya natin, sabi ni Adela, umiiyak. Kambal. Niyakap ni Gabriel si Adela. Adela, salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagiging ina ng mga anak ko. Ang pamilya nila ay lumaki na. Ang mga anak nila ay nagkaroon ng mga kapatid. Ang lahat ng sakit at lungkot ay napalitan ng kaligayahan. Sa huling bahagi ng kwento, si Gabriel ay lumapit kay Adela. Adela, alam mo ba? Kahit na hindi na ako isang bilyonaryo, pakiramdam ko pa rin ako ang pinakamayamang lalaki sa buong mundo. Dahil mayroon ako sa iyo. Dahil mayroon ako sa mga anak ko. Ang pagmamahal niyo ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Gabriel, ako rin. Hindi ko kailangan ang kayamanan. Ang kailangan ko lang ay ikaw. Ang mga anak ko. Ang pamilya ko. Ang kwento ay nagtapos sa isang magandang larawan. Ang buong pamilya ay naglalaro sa parke. Ang mga anak ni Adela ay lumaki na, at ang mga anak ni Gabriel ay lumaki na. Ang lahat ng gulo ay natapos na. Ang lahat ng sakit ay nawala. Ang pag-ibig ay nagtagumpay. At dito nagtatapos ang kwento ni na Adela at Gabriel. Maraming salamat sa inyo, sa aming mga minamahal na tagapakinig. Sa bawat gabi na sinamahan ninyo kami, sa bawat butil ng luha na pumatak sa inyong mga mata, sa bawat ngiti na narinig namin mula sa inyo, sa inyong pagmamahal. Ang kwentong ito ay hindi magiging makulay kung hindi dahil sa inyong suporta at pagmamahal. Napakasarap sa pakiramdam na gumawa ng isang kwento na hindi lang nagpapatawa, nagpapaluha, o nagpapakilig. Kundi ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng mga aral sa buhay, tulad ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa, kundi tungkol sa pagmamahal sa pamilya, pagpapatawad, at ang pag-asa na lahat ng bagay ay may pagbabago. At sa huli, ang kwentong ito ay isang paalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa mga material na bagay, kundi sa pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Sa pag-ibig, lahat ng bagay ay posible. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Maraming salamat sa inyong suporta. Kami ay nagpapasalamat sa inyong pagmamahal sa aming mga kwento. Kilikada Dize.